mainit na balita na dapat malaman at mapanood ng taong bayan at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media na tila ayaw ipalabas ng bayarang media. Dating Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, matapang na nagsalita, mga militar, handa na di umanong kumalas sa gobyerno. Pero bago natin simulan ang balitang politika ngayon sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Huwag din kalimutang mag-like para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bago naming mga uploads. Sa isang live interview, matapang na nagsalita ang dating Presidential Legal Counsel na si Attorney Salvador Panelo. Tila nagbabala rin si Attorney Salvador Panelo, huwag daw biruin ng administrasyon ngayon ang mangilan-ngilan na mga taong nakikita nila ngayon sa kalsada na handang magwelga dahil ito raw ay nakikita ng mga militar at oras na sila'y magsabay-sabay na magdesisyon, pati mga kasundaluhan papalag na sa di umano'y mga di makatarungang pamamalakad raw ng pamahalaan. Huwag na raw antayin ng administrasyon ngayon na magkagulo ang taong bayan at sila ang magdesisyon dahil baka hindi raw nito nalalaman na mukha di umanong malapit na ring masagad ang men in uniform dahil sa tila panggagago raw ng administrasyon. Bukod sa pagkat ng budget ng nasabing opisina ng Armed Forces of the Philippines ng 10 billion pesos, patuloy di umanong tinatanggal ng Marcos administration ang mga general ng Armed Forces of the Philippines na maaring dahilan para hindi na matuwa sa pamahalaan. Lahat sila, alam mo, maniwala ka. Si Presidente nga ang pumipigil sa military. Ayaw niya ng coup. Ang dami na lumapit sa kanya. Ayaw ko ng bloodshed. So, you're saying that active and retired military personnel ay lumalapit kay dating Maraming lumalapit sa kanya. At sinasabi pong ano? O edi, ano pa? Ano po? O edi, mag-take over sila. Kasi kahit nung presidente That's pa yan. serious. Nung presidente pa yan, di ba, iniiwan kami sa cabinet niyan, sa galit niya, kayo, magbahala na kayo, magkudita kayo kung gusto niyo. Ayoko na dito sa gobyerno to. Di ba, ganon. Yun din ang sinasabi niya. Kung gusto niyo yan, pero ayoko ng bloodshed, ayokong madugo. Hindi ba sinasabi niya, hintayin niyo na lang, patapusin niyo na yung mama. Ayun, sa totoo lang, between us, talagang yun ang gusto ni Presidente. Matapos lumabas ang balitang ito, ay hindi naman nakapagpigil ang taong bayan sa mundo ng social media na magbigay ng kanilang mga komento at hinaing sa usaping ito. At ayon pa sa kanila, talagang nakikiramdam lang ang hanay ng militar kapag napuno ang damdamin ng AFP at PNP General. Makikita nila ang hinahanap nila, lalong-lalo na ang taong bayan. Love and respect binigay ni FPRRD sa mga kapulisan ng buong puso. Pero ano ngayon ang ipinapakita? Karamihan sa mga pulis, wala silang respeto sa mga taong walang pakundangang nagpakita sa kanila ng buong suporta at respeto. Duterte, isusubo sa giyera ang ating mga sundalo, tapos tinapyasan ng 10 billion ang budget ng AFP. Grabing kabangagan talaga ang gobyernong ito. Go na! Huwag nang hintayin na may mangyari sa ating bayan at VP. Nakakaawa na ang VP at mga tauhan niya. Mas nakakaawa ang bayan sa ganitong sistema. Mababa ang tingin ng tuwadcom sa mga attorney. Bakit ang convicted ang nag-contempt sa walang kasalanan? Davao City lang malakas. Ang pinakamalaking katanungan dito mga lords, bakit parang ang Davao City lang ang nagpo-provide ng mga ganitong serbisyo, proyekto sa kanilang mga nasasakupan? Iba talaga, quality talaga. Basahin natin. Para sa Davaoenos, the city government of Davao City has procured 38 brand new disaster and emergency response assets, including vehicles, trucks, heavy equipments, and fiber boats. Imagine that, mga lords. Tignan nyo to. Grabe. Diba? Only in Davao City. Diba? Walang korupsyon talaga. Kasi makikita mo saan napupunta ang pera at pondo. Kaya nyo yan? Oh, sa mga nasasakupan ni Romualdez at ni Zaldico, kaya nyo yan? Ganyan dapat. Ibigay sa mga tao
ang nararapat na kwalidad na serbisyo. Diba? Kaya no wonder, debt-free pa ang Davao, diba? Walang utang ang Davao. Grabing pagka-progresibo ng Davao ngayon. Tapos kaliwat ka ng proyekto, makita mo talaga. Romualdez, dito nyo makikita mga lords na talagang yung pagtulong, no, sa mga Pilipino ay nasa puso at dugo na talaga ng mga Duterte. Panoorin natin. Tumako naman po tayo sa Davao City kung saan libo-libong katao na ang nakapila para mamasko sa pamilya Duterte. At live mula sa Davao City, nasa frontline ng balitang yan si Bril Montalvo. Bril, good morning at Merry Christmas. Gaano na ba kahaba ang pila dyan sa bahay ng mga Duterte? Andre, magandang umaga sa iyo at Merry Christmas. Halos 3 kilometro na nga ang pila dito sa Davao City ng mga residente simula kaninang madaling araw. Pila ito para sa taunang pamimigay ng pamasko ng pamilya Duterte tuwing December 25 mula rito sa kanilang Central House sa Taal Street, Central Park Subdivision. Taunang tradisyon na ng pamilya Duterte ang pamimigay ng pamasko. Ang iba nga sa mga nakapila, kahapon pa nandito. Dito na rin sila inabutan ng Noche Buena. Hindi lang mga taga Davao City ang pumila rito. May iba na galing pa sa ibang probinsya. Alas 4 kaninang madaling araw nang magumpisa ang pamimigay. Kasama sa mga natanggap nila ang food packs na may lamang bigas, dilata, cash at gift certificate. As of 6 a.m., umabot na ng mahigit 25,000 ang nakapila rito. Inaasahang patuloy ang madadagdagan ngayong araw. Noong 2023, umabot sa mahigit 40,000 ang namasko sa mga Duterte. Andre, bantay sarado na rin ang paligid ng Ancestral House sa mga Duterte. Maya-maya ay may kaunting programa na may pa-games at ibibigay na mga pa-premyo. Maya-maya rin ay inaasahang dadating dito si Vice President Sara Duterte, ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte at maging ilang miyembro ng kanilang pamilya. See that? Actually, every year yan nila ginagawa. Every year. Walang mintis. Namimigay talaga sila ng pamasko, 'di ba, sa mga Pilipino at kababayan natin sa Davao. Eh narinig nyo, 'di ba? Kahit sa ibang lugar dumadayo para humingi ng pamasko sa mga Duterte. 'Di ba? Walang halong pamumulitika. Every year kasi yan nila ginagawa eh. Talagang public service. Pure public service lang talaga. At sa pinakahuling balita po ng Treasury Department natin, kunin mo yung business page dyan, sinasabi ko kanina. Ano ang sinasabi dito sa balita? Budget deficit reached 1.2 trillion pesos in first 11 months. Yan po ay mula nga January to November 2024, mga kapatid. 1.2 trillion pesos budget deficit. Okay. Oh, wow. So, nangangahulugan mga kapatid, opo. Yun daw pong revenue collection natin, 4.1 trillion pesos. Yung pong 11th-month expenditure is 5.3 trillion. Kaya 1.2 trillion ang ating deficit. Tama. So we're spending so much doon sa ating kinikita. Sobra ang ginagastos natin sa kinikita. Okay, so basically po dito talaga kinakailangan magtipid, di ba? Magtipid. Magtipid sino? Dapat gobyerno. Tama! Sino ba dapat ang mas magtipid? Ang gobyerno! Masyadong magastos ang gobyerno! Diyos ko, concert dito, concert doon. Hindi na pala kumikita ng maganda ang bansa natin. Kasi grabe din ang gastos ng gobyerno. Tapos wala ka pang nakikitang mga big ticket project. Ay, ambot. Grabe, bagong Pilipinas. Proud kayo? Putragis talaga itong mga loyalista at mga BBM vloggers. Nagsisimula na naman sila sa kanilang mga kasinungalingan at katarantaduhan sa totoo lang. Ito, may pinapakalat na naman sila. Diba? Nakakabwisit. Ito, talagang pinagmamayabang nila. Ang sinasabi nila dyan, eto na, PBBM, binayaran na ang utang ng Pinas gamit ang Marcos Wealth. Sus!
Ayan na naman kayo! Ayan na naman kayo! Sa pang-brainwash ng mga Pilipino, please lang, tumigil na kayo. Dati, sabi nyo, maraming gold ang mga Marcos. May Talano gold. Buwisit! Pero yung sariling gold ng Pilipinas, binenta pa nila. At yung bilyon na nabenta doon, saan napunta? O, diba? O. Tapos ngayon, eto na naman. Babayaran ni BBM ang utang na Pilipinas gamit ang kanilang kayamanan. Mga buwisit kayo. Nabibisit na ako mga lods kasi ang dami nilang fake news at kasinungalingan. Dati pa, nung kampanya, kaya buwisit na nanalo to eh. Kasi tayo, mga uto-uto tayo, nagpapaniwala din talaga tayo sa mga matatandang loyalista na alam daw nila ang nangyari dati. Bobo! Alam nyo ang nangyari dati? O anong nangyari ngayon? Oy mga Lods, may payo sa atin ang First Family. Basahin natin. The First Family has encouraged Filipinos to celebrate Christmas even in a simple ways. Wow! Simple ways! As the holiday spirit is about loved ones. First Family encourages Filipinos to celebrate Christmas even in a simple ways. Yes, Mr. President, in a simple way lang talaga ang mga Pilipino. Ganun naman talaga eh. Di ba? Ang mga Pinoy, simple ways. Pero kayo, duran-duran ways. Ay, Diyos ko. And Mr. President, kahit hindi mo na sabihing simple ways talaga ang nangyari ngayon. Kasi sa sobrang taas ng mga bilihin, Diyos ko. Alam niyo mga Lods, yan din napansin ko, no? Sa Christmas na to, parang konti lang yung makikita mo na naghahanda sa Christmas. Konti lang yung nakikita mo dito nga sa subdivision namin, di ba? Parang nawala na ng gana yung ibang tao. I don't know lang. Pero nakakatawa lang mga Lods kasi sila, mag-a-advise sila, simple lang dapat. Diba? Pero sila, bongga. Hala, takot na takot ang mga NPA. Basahin natin mga Lods. A desperate political move. That's how ACT Teacher Party List Franz Castro Gabriela, Party List Representative Arlene Brosas, and Kabataan Raul Manuel interpreted Vice President Sara Duterte's move to tap her father, former President Rodrigo Duterte, as her lawyer in the impeachment complaints against her. Anong masama doon? Anong pakialam nyo kung ang isa sa abogado ng impeachment ay si Tatay Digong? Diba si Tatay Digong is abogado, prosecutor, ay not just an ordinary lawyer, matalinong abogado. At bakit kayo nangingialam? Ha? Na kay VP Inday Sara na yan kung sino ang mga lawyers at abogado ang pipiliin niyang, di ba, maging abogado niya, mga abogado niya sa impeachment complaint na gawa-gawa niyong mga NPA kayo? Bakit? Takot kayo? Kasi wala naman talagang kwenta yung impeachment nyo eh. Sabaw! Handa raw si dating Pangulong Rodrigo Duterte na tumayo bilang abogado ng anak niyang si Vice President Sara Duterte sa kinakaharap niyang impeachment complaint. Sinabi ito mismo ng bise na ipinagkibit balikat lang ang mga kinakaharap na kontrobersya. Wala. Tapos ang laban. Yung mga quadcom nga, yung mga kongresista nga, butata at walang nagawa. Yan pa kayang impeachment complaint na sobrang babaw at sobrang katawa-tawa. Nako, imaginin mo, napakaswerte mo siguro pag ang naging abogado mo si Tatay Digong. And feeling ko mga Lods, di ba, ang mga Duterte right now ay nagiging wais at nagiging careful na ngayon. And tama po iyan, no? Sila lang naman din ang mas magandang magtulungan.
Kasi sa paligid, ang daming manggagamit. Diba? Kaya I'm pretty sure mababasura yung impeachment complaint na yan. Basahin natin ang new statement ni Amy Marcos kay Mr. President. Sabi niya dyan, "Wag naman ninyong ipahamak yung aking kapatid." Senator Amy Marcos sa 2025 budget. "Wag naman ninyong ipahamak yung aking kapatid. Wag naman ninyong ipapasok at pipilitin ng pipiliting permahan yung alanganin. Ako rin ay nakikisuyo sa DBM na huwag tayong mauwi sa sistema ng FLR, yung mahiwagang for later release, na talagang palakasan at lahat ay lumuluhod sa DBM at sa mga bossing ng DBM para makakuha ng proyekto." Grabe mga lods, no? Ayun na grabing revelasyon ang pinagsasasabi ni Senator Amy sa nangyayari sa budget ng bayan. Talaga namang this is a very very bad budget. Talagang ito ay labag sa konstitusyon, labag sa damdamin at pangangailangan ng tao. Humihingi na lang ako na i-recommit na lamang sa BICAM. I'm really wondering mga lods, wala ba talagang or hindi ba talaga kayang magdesisyon ng ating presidente? Kasi imaginein mo, even Senator Amy, sinasabi niya na dyan na nagmamakaawa siya na wag pilitin si BBM, wag ipitin si Mr. President. Grabe, no? Mr. President, you are the president of our country. You have the power and the command. Bakit parang may nagmamanipula sa ating presidente, mga lods? Kumpanya na? At ako naman, bilang gobernador, may dala akong biyaya. Ha? Kung mabibigay ako ng benepisyo sa inyo. Kamalot! Hindi kayo uuwing luhaan. Uuwi kayo may dalang pera. Sos, Ginoo ka! Aside doon sa bibigyan mo ni Congressman Dondon ay ang iyong lingkod, pero natin personal, ibibigay ko sa inyong lahat. Pero maganda rito, di ba po tayo gobernador? Mabibigay na po kami ni Dondon, kapag po siya congressman. Nanaligin, pag siya na naging congressman, ako naging governor, si Vice Governor, naging Vice Governor Diamante, triple ang ibibigay namin sa inyo! Hey, Ginoo ko! Hey, Ginoo ko! Nakakakilabot! Comelec, ano na? Parang nangangampanya na yung Sildan. Tatakbo daw siya as gobernador. At mamimigay nga daw. Mamimigay ng pera. Pastilan, Comelec, galaw-galaw. Bawal yan eh. Ha? Bawal yan. Tapos itong inayupak na Dan Fernandez, pera mo? Grabe talagang kakapalan. Nako mga lods, mangungutang na naman. Plano ng Administrasyong Marcos na mangutang ng 629 billion pesos Oh my mula sa God. mga local creditors sa unang bahagi ng susunod na taon. Nako. Ayon sa Bureau of Treasury, ito ay para maitawid ang budget deficit ng bansa. Wow. Ang budget deficit ay ang pagkakaroon ng mas mataas na gastusin ng Wow. gobyerno Wow. kumpara sa nakukuhang income o kita ng bansa. So walang kinikita ang gobyerno? Saan napunta yung binenta yung reserve gold? Lah, grabe. Ang laki ng budget at binibigay nyo sa paayuda nyo. Tapos, malalaman na lang natin na hindi pala kumikita ang gobyerno. Diba? Kasi narinig natin sa balita, paluwal lang ng paluwal. Pero konti lang ang pumapasok na income sa gobyerno. Nako! Singhutin nyo lahat! At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi nyo sa balitang ito? Please i-comment nyo sa ibaba at babasahin ng aming team. At kung nagustuhan nyo ang video, ay please huwag kalimutang i-like at mag-subscribe.